Chief of Police ng Maldan Police Station sinibak sa pwesto. Ito'y matapos masangkot sa kasong carnapping ang Chief Intel PNCO ng nasabing bayan. Ang iba pang PNP personnel iniimbestigahan din. Naritong report. Sinibak sa pwesto ang Chief of Police ng bayan ng Mangaldan na si Police Superintendent J. Baybayan matapos masangkot sa umano'y insidente ng carnapping ang Chief Intel ng Mangaldan Police Station na si SPO3 Jonathan Sanchez. Huwebes noong nakaraang linggo nang magsagawa ng anti-carnapping operation ang mga otoridad. Lumalabas na sa Setyembre noong nakaraang taon na aresto ng Mangaldan Police ang ilang miyembro ng Budol-Budol Gang na sakay ng isang puting van. Pero sa inventory ng pulisya, hindi nila idineklara ang van na sinakyan ng mga sospek. Ang puting van, nirentahan lang umano sa isang rent-a-car sa Caloocan City. Natunto ng may-ari ang kinaroroonan ng van. Pero nung tumawag daw ito sa Mangaldan Police Station, sinabing wala silang na-recover na van. Yan nga po ang isa sa mga bagay na tinitignan kung bakit hindi po na-ideklara sa kanila pong inventory nung nangyari po nung September yung panguhuli sa atin pong Budol-Budol Gang. Nirelieved sa pwesto ang Chief of Police para hindi umano mabahiran ang ginagawang investigasyon ng pulisya. Iniimbestigahan din ang iba pang miyembro ng Mangaldan PNP. Patuloy pa rin po yung pagkakanda ng in-depth investigation kung sino-sino pa po ba ang maaaring involved din sa nasabing pangyayari or kung talagang may sala itong nasabi po nating pulis ng Mangaldan. Matapos ang anti-carnapping operation, mas pinalawig ang internal cleansing sa hanay ng pulisya. Sang-ayon naman dito ang karamihan sa mga pulis. Importante po ito para madisiplina yung ibang kasama natin sa kapulisan na naliligaw ng landas. Tumanggi namang magbigay ng pahayag ang Chief of Police na na-relieve sa pwesto. Wala pang pahayag si SPO3 Sanchez ukol sa pagkakasangkot nito sa issue ng carnapping. Nasa kustudiya siya ngayon ng CITF sa PNP headquarters. Pinuntahan din ng Balitang Amyanan ng kaanak ni Sanchez pero wala kaming naabutan sa kanilang bahay. Dadaan naman umano sa due process ang pagdinig sa administrative at criminal case na kinakaharap ngayon ng naarestong Chief Intel ng Mangaldan. Kasama si Ron Alistair Taniedo, ako si Jasmine Gabriel Galban, naghahatid ng Balitang Amyanan. Hindi biro ang kaso ng carnapping na kinasangkutan ng isang pulis Mangaldan. Para bigyan pa tayo ng karagdagang detalye, makakasama natin live ang aming partner na si Jasmine Gabriel Galban. Partner, bago ang tanong ko tungkol sa lagay ng kaso, kumusta ang ambience sa Mangaldan Police Station ngayon? Hindi pa nakakaramdam ng low moral ang mga miyembro ng pulis sa bayan ng Mangaldan dahil sa nangyaring yan na kinasangkutan ng kanilang kabaro. Partner, sa ating pagbisita kanina sa himpilan ng pulisya nung umaga ay makikita nating tuloy-tuloy yung transactions doon. Same doon sa regular days nung mga nagdaang araw. Tuloy-tuloy yung pagbablatter ng ilan sa ating mga kapuso. Tuloy-tuloy din yung pagkuha ng mga police clearance at may mga police visibility din sa mga highway patrol group or doon sa mga high-pad. Kaugnay naman doon sa tinatanong mo, partner, na kung meron bang nakaka-experience ng low moral dahil nga doon sa nangyari last week. Siguro, partner, may mga ibang pulis, lalo na yung mga pulis na talagang public service yung ginagawa na malinis yung konsensya, malinis sa kanilang trabaho, nakaka-experience ng low moral dahil sa kabila ng kanilang ginagawang kabutihan ay may mga nasasangkot pa rin mga pulis na sa ganyan mga incident, kaya naman malaking bagay para sa kanila at sila ay pumapayag doon sa ginagawang malawakang internal cleansing ng PNP, partner. Partner, para na rin sa kaalaman ng publiko, ano nga ba itong standard operating procedure sa mga operasyon ng pulisya gaya na lang ng anti-carnapping operation nga na kanilang isinagawa last week? Actually, partner, ayon sa Pangasinan PPO, simple lang naman yung procedure na dapat nasundin ng mga investigators on case at maging ng mga intelligence PNCO sa iba't ibang mga himpilan pagdating sa iba't ibang mga kaso. Halimbawa na lamang doon sa kaso sa Mangaldan, Pangasinan, kung saan yung incident last year ay tungkol doon nga sa Budol-Budol incident na kung saan may mga naaresto itong ating hanin ng kapulisan na mga Budol-Budol member. Simple lamang yung procedure,
partner. Kung ano man yung mga gamit na nakita o mismong hawak ng mga suspect ay dapat na i-confiscate yan. Maging yung kanilang ginamit na van ay dapat na i-confiscate at dapat na ideklara sa kanilang inventory na magsisilbing ebidensya once na i-file sa Fiscal's Office na yun yung medyo hindi ginawa o hindi nagawa ng ilan sa mga kapulisan natin sa Mangaldan dahil yung van mismo na ginamit o gamit-gamit ng mga suspect ay hindi nila idineklara sa kanilang inventory partner. Maraming salamat, partner.